Isang tao ang nagpabago sa mundo ng martial arts at pelikula. Sa loob lamang ng 32 taon, nakamit niya ang kasikatan na pinapangarap ng marami. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang tagumpay, bigla siyang namatay. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nagtatanong, ano nga ba talaga ang ikinamatay ni Bruce Lee? Sa video na ito, alamin natin ang kanyang buhay, ang kanyang pag-angat sa kasikatan, at ang opisyal na dahilan ng kanyang pagkamatay. Ipinanganak si Bruce Lee noong Nobyembre 27, 1940 sa San Francisco, ngunit lumaki siya sa Hong Kong. Dahil artista ang kanyang ama, bata pa lamang ay lumalabas na siya sa mga pelikula. Ngunit sa kabila nito, naging magulo ang kanyang kabataan. Madalas siyang masangkot sa away sa lansangan hanggang sa ipinakilala siya ng kanyang ama sa martial arts. Naging estudyante siya ni Ip Man, ang kilalang master ng Wing Chun. Dito, nagsimula ang kanyang disiplina at pagmamahal sa martial arts. Noong 18 taong gulang siya, lumipat siya sa Amerika upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Habang nag-aaral, nagtatrabaho rin siya upang suportahan ang sarili. Hindi nagtagal ay nagtayo siya ng sariling martial arts school. Hindi tulad ng ibang guro noon, tinuruan niya ang lahat anuman ang kanilang lahi. Bagay na naging kontrobersyal noong panahong iyon. Unti-unti siyang nakilala dahil sa kanyang pambihirang bilis at kakaibang estilo ng pakikipaglaban. Napasok siya sa Hollywood at lumabas sa TV series na The Green Hornet, kung saan ginampanan niya ang karakter ni Kato. Bagamat hindi agad siya naging pangunahing bida sa Amerika, naging napakalaki naman ng kanyang kasikatan sa Hong Kong. Sunod-sunod ang kanyang matagumpay na pelikula tulad ng The Big Boss, Fist of Fury at Way of the Dragon. Sa huling pelikulang ito, nakalaban niya si Chuck Norris sa isa sa pinakasikat na fight scenes sa kasaysayan ng pelikula. Hindi lamang siya mahusay na fighter, gumawa rin siya ng sariling pilosopiya sa pakikipaglaban na tinawag na Jeet Kune Do. Naniniwala siyang hindi dapat nakakulong sa iisang estilo ang isang mandirigma. Isa sa kanyang pinakatanyag na kasabihan ay, "Be water, my friend." Ang ibig sabihin nito ay matutong umangkop sa anumang sitwasyon. Tulad ng tubig na kayang baguhin ang hugis, depende sa lalagyan nito. Noong 1973, habang ginagawa ang pelikulang Enter the Dragon, bigla siyang nawalan ng malay habang nasa trabaho. Dinala siya sa ospital at nakarecover, ngunit naging babala ito na may nangyayari na sa kanyang kalusugan. Pagkaraan ng 2 buwan, noong Hulyo 20, 1973, nakipagkita siya sa aktres na si Betty Ting Pei upang pag-usapan ang isang proyekto. Habang naroon, sumakit ang kanyang ulo. Uminom siya ng painkiller na Equagesic at nagpahinga. Ngunit hindi na siya nagising. Agad siyang isinugod sa ospital, ngunit idineklara siyang patay. Ang kanyang biglaang pagkamatay ay nagdulot ng matinding pagdadalamhati sa buong mundo. Ayon sa opisyal na autopsy, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay cerebral edema o matinding pamamaga ng utak. Naniniwala ang mga doktor na nagkaroon siya ng matinding reaksyon sa gamot na kanyang ininom na naging dahilan ng pamamaga ng kanyang utak. Ito pa rin ang opisyal na paliwanag hanggang sa kasalukuyan. Sa paglipas ng mga taon, maraming conspiracy theories ang lumabas. May nagsabing nalason siya, may nagsabing may sumpa, at mayroon ding naniwalang pinatay siya. Ngunit hanggang ngayon, wala pang matibay na ebidensyang sumusuporta sa mga teoryang ito. Bagamat maaga siyang pumanaw, hindi kailanman nawala ang kanyang impluwensya.
Hanggang ngayon, kinikilala si Bruce Lee bilang isa sa pinakadakilang martial artist sa kasaysayan. Ang kanyang mga pelikula, filosofiya at dedikasyon ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa Rigged Files at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang tunay at nakakaintrigang kwento. Salamat sa panunood.